napaka-loud naman ng New Year kasi lahat ng mga tao halos nasa labas naman para panoorin yung fireworks. Every region sa mga malalaking city kasi yung mga malalakihang fireworks dito, and then may live band din, at after that we dine in din sa Mm. mismong event. Yes, ma'am. Ma'am, may kaibahan ba yung Christmas at New Year, lalo na sa mga sales ng mga binibili diyan po sa Portugal? Ano pong mas mababa ang presyo, Christmas o itong New Year po diyan? So, dito sa Portugal, bumababa yung presyo before the Christmas, Black Friday, and then tumataas ulit tuwing parang after Christmas. Pero I mean, tuwing Christmas, in the close pala yung mall. And then after nung Christmas, bumabagsak ulit. So, Mm. mas bumababa yung presyo sa mga boutiques tuwing before the New Year. Yes, ma'am. Ayun, ma'am, kasama natin si Bombo Laimi. Baka meron din katanungan patungkol dito sa New Year diyan po sa Portugal. Ayan, maraming salamat, Bombo Oliver. And hello po sa inyo, Ma'am Rice, no? Mula po dyan sa Portugal. Since napag-uusapan na lamang din po natin, ito po nga pagsalubong din or way of celebration po ninyo sa New Year. Dito sa Pinas kasi, di ba, may mga theme na tinatawag po natin like yung color coding man, or pag New Year, naka-polka dots po tayo. Pero dyan ba sa Portugal, ano din po yung mga napapansin po natin na mga madalas sinusuot or may kulay din po ba tayo na sinusunod po ba dyan tuwing sasapit po ang bagong taon, Ma'am Rice? Yes, kasi sa atin very visible, Bambolini, yung polka dots na sinusuot natin. Dito, naka-hide naman kasi ang swerte sa kanila, yung paniniwala nila is nagsusuot sila ng pag New Year, color blue naman na underwear. Yun yung pinaka-tradition nila dito. Okay. How about naman po sa mga menu or yung mga napagsasalu-saluhan din naman po natin dyan? Kasi dito, Christmas pa lang, umay na umay ka na sa lechon, sa spaghetti, sa salad, yung mga usual na kinakain natin. Pero dyan naman po sa Portugal, ma'am, ano naman po, eto po nga, mapabata or sa mga elders natin, talagang patok na patok sa mga kabahayan po natin dyan, ma'am. Yes, Mambolani. Actually, yung food nila, same lang nung Christmas. So, bacalhau din, meron din silang goat. And para kung sa Christmas, hindi sila masyado ma-cheese and sweet ham. So, pag New Year, meron sila mga different kinds of cheeses na inaano nila, kinukumbine nila sa wine nila. Kasi pagka dito traditional sa New Year, talagang nagtotoast sila ng sparkling wine and champagne. Usually gawa din sa Portugal. So, pride nila dito yung mga sparkling wine nila. Yes, ma'am. Ma'am, dyan sa Portugal, uso ba yung bentahan ng paputok? Kasi dito sa Pilipinas, kaliwat kanan na sa mga LGU, yung mga paputok. May mga pinapayagan ba ng Portuguese ang paputok dyan po sa inyong bansang kinaroroonan? So dito ang Bombo Oliver, sana mai-implicate din dyan sa Philippines. Bawal dito yung privately, individually na magpaputok for the safety of for mga Portuguese or yung mga tao dito. So yung mga municipalities kasi every event or New Year, most especially, nagpo-provide talaga sila ng malalaking para sa lahat ng tao, ng malaking fireworks. So kaya lahat nasa labas para mag-celebrate together. And dito ang ganda kasi ng fireworks along coastal kami ng Atlantic. So ang reflection ng fireworks napakaganda. Yes, ma'am. Yung mga turotot, ma'am, sa mga baratilyo, kung may tawag din dyan sa inyo, sa Portugal, may mga ganun din po ba? Mga turotot, ma'am. Dito, yes, Ma'am Olive, dito ang iniingay naman nila sa mga rural areas naman, yung mga pot tsaka pan, pinapatunog din nila, yun yung pinakaingay nila. Oo. Sa mga kids, meron din minsan, meron din silang gano'n na parang whistle sa mga kids. Pero more on sa rural areas. Yes, ma'am. So, iba-iba. Depende sa area na inyong kinaroroonan. Diyan sa city, ma'am, wala kayong nakikitang bentahan ng mga turoto at mga ganun. Dito parang wala. Parang kasi dito, parang bawal magingay sa neighborhood kasi kailangan pumunta dun sa talaga, sa pinaka-center. Para nag-ingay yung band. May live band sila. So, yun yung maingay dito. Okay. Free din para sa lahat.
Yes. Okay. Ma'am Rice, ano po yung nagsisilbi po nating indication po dyan tuwing holiday season? Kumbaga parang hudyata na mararamdaman na po ng mga residente, mga tao po dyan na New Year na or holiday season na. Ano po yung mga ambience, papaano po natin ma-describe yung pagiging aligaga ba? Ito po mga kababayan po natin or mga tao dyan. Kamusta, Ma'am Rice? Yeah, so but I think yun yung difference sa Philippines. Parang kahit nasa loob ka ng bahay, everywhere, makifeel mo. Dito, ang quiet lang ng neighborhood. Wala, kaya lumalabas kami. So, the moment na lumabas ka sa center, doon mo pa lang talaga makifeel na, ay, New Year na, ay, may event, may fireworks pala. Pero sa neighborhood, parang napakatahimik lang talaga. Mm-mm. Maraming salamat, Bombo Oliver and Bombo Laimi and Bombo Radyo Dagupan. Again, mula sa bansang Portugal, this is Bombo Radyo Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo.